Mga kababayan, naglabas po ng isang napakahalaga at napakatinding mensahe si Pope Leo XIV mula sa Vatican. At masasabi kong ang kanyang inilabas na katotohanan at mensahe ay magpapabago sa paniniwala ng maraming mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular sa mundo ng mga Romano Katoliko. Ano nga ba ang katotohanan ito at bakit dapat mo itong malaman? Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Nitong mga nakaraang araw po, si Pope Leo XIV, ang bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika, ay naglabas ng utos mula sa Vatican na nagsasabing hindi dapat tawaging co-redeemer o co-redemptrix si Mama Mary. Ibig sabihin, ayon sa simbahan, si Jesus lamang ang may tungkulin sa pagliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan at sa impyerno. Ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, gusto pong tumbukin at linawin ni Pope Leo XIV na walang ibang daan patungo sa kaligtasan kundi sa tanging pangalan ni Jesus Christ lamang. Dahil siya lamang po ang nagsakripisyo sa cross para bayaran po ang ating mga kasalanan. At hindi po kasama dyan si Mama Mary. Kung babasahin at hahalungkatin niyo po ang Bible, yung sinasabi po ni Pope Leo XIV ngayon, yan po talaga ang itinuturo ng Biblia na walang ibang nag-redeem sa atin kundi si Jesus Christ lamang. Ngayon, bakit nga ba nililinaw ngayon ni Pope Leo XIV na tanging si Jesus Christ lamang po talaga ang nagligtas sa atin? Ano ba ang nangyari? Ano ba ang naging issue? Ayon po sa opisyal na pahayag ng Vatican, totoo na may malaking ginampanan si Mama Mary sa atin. Dahil siya nga po unang-una ang biological mother ni Jesus Christ. At siya po ang nagluwal, nagbuntis ng ating tagapagligtas. Pero hindi po ibig sabihin nito na kasama siya sa nagligtas sa atin. Ang titulo raw na co-redeemer ay nakakalito at maaaring magbigay ng ideya na kapantay ni Jesus si Mama Mary sa pagliligtas. Nataliwas po sa turo ng simbahan at syempre sa turo mismo ng Biblia. Ang katotohanan po niyan, dekada na ang lumipas na hindi po nilinaw ang bagay na ito, na si Jesus Christ at si Mama Mary ay hindi po co-redeemer, hindi sila magkapantay. Matagal na po itong pinagdedebatehan sa loob ng mga leaders ng simbahang Katoliko ayon po sa The Guardian. Nung nabubuhay pa raw si Pope Francis, tinawag niyang kalokohan ang ideyang ito dahil sabi niya, hindi kailanman inangkin ni Mama Mary ang anumang karangalan na para kay Jesus lamang. Si Pope Benedict XVI rin po ay tutol din noon na tawagin si Mama Mary na co-redeemer ni Jesus Christ. Mayroon pong dalawang major na dahilan kung bakit matapang na inilabas ni Pope Leo XIV ang katotohanan patungkol dito na si Jesus Christ at si Mama Mary ay hindi po co-redeemer. At ito po ang unang dahilan. Parami na raw ng parami ang mga grupo sa social media na nagpapalaganap ng sobrang debosyon kay Mama Mary. Kabilang ang mga di umano'y himala, mga ribultong umiiyak at mga propeta na nagsasabing nakikita nila si Mary. Sabi po ni Cardinal Victor Manuel Fernandez, ang pinuno ng opisina ng doktrina sa Vatican, kailangan ng linawin kung alin ang tamang paraan ng paggalang kay Mama Mary at kung alin ang nagdudulot ng kalituhan. Ito po ay ayon sa ulat ng The Guardian. Idinagdag pa niya na may mga debosyon at paniniwalang lumalabas ngayon na hindi tugma sa turo ng simbahan, lalo na yung kumakalat sa internet. Kaya ang bagong batas na ito or pag-uutos ni Pope Leo XIV ay parang babala at gabay sa mga Katoliko upang manatiling nakasentro ang pananampalataya nila
kay Jesus bilang nag-iisang tagapagligtas. Nung nakaraang taon, nagpatupad din ang Vatican ng mas mahigpit na patakaran patungkol sa mga di umano'y himala o pagpapakita ni Mama Mary dahil marami raw ang naloloko o gumagamit nito para sa pansariling pakinabang. Minsan na ring binalaan ni Pope Francis noon ang publiko na hindi lahat ng pagpapakita ng Birhen ay totoo at marami sa mga ito ay deception lamang. Again, nililinaw ko po, hindi po ako ang nagsabi nito, kundi si Pope Francis mismo. Well, you can check the source of this vlog. Ayan po, ipa-flash ko sa screen. Ito po ay ayon sa ulat ng The Guardian. Now, pwede nyo pong basahin ito para mas maliwanagan kayo kung hindi pa po kayo naliliwanagan dito sa vlog na ito. Makikita po natin dyan ang paninindigan ng mga naunang Pope kay Pope Leo XIV at yung kanyang paninindigan sa katotohanan na si Jesus Christ at si Mama Mary ay hindi co-redeemer. Again, inuulit ko po, ang unang dahilan kung bakit nililinaw ni Pope Leo XIV ang katotohanan patungkol dito ay dahil sa mga maling debosyon na kumakalat po ngayon sa social media patungkol kay Mama Mary. At ito po ang pangalawang dahilan, dahil po kay Pope John Paul II at sa kanyang naging mensahe noon. To give you the context, si Pope John Paul II po ang isa sa pinakatanyag na papa ng simbahang Katolika. Siya ang papa na naglingkod ng mahigit 2 dekada, 26 years, as in halos 3 dekada na po, sobrang tagal niyang naglingkod at nag-iwan siya ng malalim na mga turo tungkol sa pananampalataya ng mga Katoliko, sa pamilya at sa mahal na Mama Mary. Pero higit sa lahat, pag-usapan natin ngayon ang madalas na pinagtatalunang ideya na itinuro niya, ang pagkakilala kay Maria bilang co-redeemer o co-redemptrix ni Jesus. So originally, eto pong ideya ng co-redeemer or co-redemptrix ni Jesus Christ at ni Mama Mary ay malakas pong ipinangalandakan noon ni Pope John Paul II. Pero meron talagang punto si Pope John Paul II na somehow maaring nagkaroon lamang ng kalituhan along the way, na maaring hindi lamang naintindihan ng mga tao. So, ito po ang nangyari. Pero bago ang lahat ng yan, kilalanin muna nating mabuti kung sino si Pope John Paul II. Si Pope John Paul II po ay ipinanganak sa Wadowice, Poland noong May 18, 1920. Sobrang tagal na po nun. Bata pa lang siya ay dumaan siya sa matinding mga pagsubok. Namatay ang kanyang ina, ama at kapatid habang siya ay lumalaki. Lumaki po siya sa gitna ng World War II kung saan nakita niya ang kalupitan ng mga Nazi at ang mga paghihirap na dinanas ng mga tao noon. Sa kabila ng lahat ng iyan, pinili niyang manampalataya at maglingkod sa Diyos. Siya ay naging pari noong 1946 at sa kalaunan ay naging obispo, arsobispo at syempre naging kardinal hanggang sa naging pope na. Noong October 16, 1978, sa edad na 58 lamang, siya ay nahalal bilang Santo Papa at kinuha ang pangalang John Paul II. Siya ang ika-264 na papa ng simbahang Katolika at nagsilbi ng 26 years, halos 3 dekada po, sobrang tagal, mula 1978 hanggang 2005. Isa sa pinakamatagal sa kasaysayan ng simbahang Katolika. At isa po sa mga dahilan kung bakit napamahal siya sa mga tao ay dahil palagi siyang lumalapit sa mga ordinaryong tao katulad ng mga ilang papa sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Siya ang tinaguriang traveling pope dahil bumibisita siya sa mahigit 120 countries kabilang na ang Pilipinas noong 1981 at 1995. Marami pa rin ang nakakaalala ng kanyang matamis na ngiti at mga salitang, "Do not be afraid, open wide the doors to Christ." Ngunit bukod sa kanyang pagiging inspirasyon sa mga kabataan at sa kanyang papel sa pagbagsak ng komunismo sa Europa, kilala rin siya sa kanyang malalim na pagmamahal kay Maria. Palagi niyang sinasabi ang mga katagang ito na Latin, totus tuos, na ang ibig sabihin ay buong sayo ako, Maria. Para kay Pope John Paul II, si Maria ay hindi lamang ina
ni Jesus, kundi ina rin nating lahat sa pananampalataya. Ngayon, pag-uusapan po natin kung bakit madalas niyang banggitin ang ideya na si Maria ay co-redeemer o co-redemptrix ni Jesus Christ. As in, sa kanyang pamumuno in 26 years, 7 beses raw po niya itong binanggit na si Jesus at si Mama Mary ay co-redeemer. Ang salitang co po kasi ay galing sa Latin word na cum, na ang ibig sabihin ay kasama or with. Hindi raw po ibig sabihin nito na equal o kapantay. Marahil sa paglipas po ng panahon ay marami ang nalito sa ideyang ito. Kaya binibigyan pong linaw ngayon ni Pope Leo XIV. Nung binitawan po ni Pope John Paul II ang co-redeemer na salita, hindi po niya intensyon na sabihin sa mundo na tagapagligtas din si Maria. Ang gusto lamang niyang sabihin ay kasama si Maria or mayroon siyang malaking ginampanan sa naging papel ni Jesus Christ sa ating buhay. At narito po ang malalim na paliwanag ng simbahang Katoliko patungkol po dito. Kapag sinabi raw po ng simbahan na si Maria ay co-redeemer, hindi po ibig sabihin nito na si Maria ay tagapagligtas din kapantay ni Jesus. Ang ibig sabihin lamang po nito ay nakiisa si Maria sa gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon sa plano ng Diyos. Ito po talaga ang paliwanag noon ni Pope John Paul II at marami lamang talaga ang nalito along the way. Alalahanin natin raw yung sinabi sa Luke chapter 1 verse 38 nang sabihin ng anghel kay Maria na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. Ang sagot ni Maria, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa sagot niyang iyon, pumasok siya sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung hindi siya sumang-ayon, hindi matutupad ang pagkatawang tao ni Kristo or maaaring iba ang gagamitin para dito. Kaya tinuring siya ng simbahan bilang kasamang tumulong sa plano ng pagtubos. Hindi dahil siya ang nagligtas, kundi dahil naging kasangkapan siya ng Diyos. Nagpagamit siya sa Diyos. Si Pope John Paul II ay ilang beses pong gumamit ng salitang co-redemptrix or co-redeemer sa kanyang mga talumpati at sulat. Sinabi niya, Mary was spiritually united with her son in his redemptive suffering. Na ang ibig sabihin, si Maria ay espiritual na nakibahagi sa paghihirap ni Jesus sa cross, habang si Kristo ang nag-alay ng sarili upang tubusin ang kasalanan ng mundo. Si Maria naman ay nagdurusa sa ilalim ng cross bilang ina na nakiisa sa sakripisyo ng kanyang anak. Para kay Pope John Paul II po noon, ang pakikibahagi ni Maria ay natatangi at malalim. Pero hindi po ito pumapalit sa gawain ni Jesus. Si Jesus pa rin po ang tanging tagapagligtas, gaya po ng sinasabi ng 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Again, inuulit ko po, dalawa ang dahilan kung bakit naglabas si Pope Leo XIV ng paglilinaw patungkol sa salitang co-redeemer. Una, dahil marami pong kumakalat na maling debosyon sa social media at sa internet patungkol kay Maria. Pangalawa ay dahil gusto niyang bigyan ng linaw ang naging kalituhan ng mga tao patungkol sa naging ideya ng co-redeemer ni Pope John Paul II noong kanyang panunungkulan bilang Pope ng Simbahang Katoliko. So again, inuulit ko po, ang ginawa po ni Pope Leo XIV ay napakaganda. Inilabas lamang talaga niya kung ano ang sinasabing katotohanan sa Biblia. At tayo po bilang mga mananampalatayang Kristiyano, importante din sa atin na malaman natin ang katotohanan at tayo din po mismo saliksikin kung ano ang katotohanan at masasaliksik lamang po natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating mga Biblia. Kaya importante po talaga na basahin natin ang ating mga Biblia. Baka mamaya may mga kinalakihan tayong pananampalataya or paniniwala na hindi pala tugma sa sinasabi ng Biblia. Kasi baka po mamaya may mga pinaniniwalaan tayo na kinagisnan mula sa ating mga ninuno na mali pala.
at hindi pala ito sinasabi sa Biblia or taliwas sa sinasabi ng Biblia. Or baka mamaya may ginagawa tayong practices or religious sacrifices na hindi naman pala required sa Biblia. At eto lang din po ang katotohanan na alam ko na sinasabi ng Biblia, na sinasabi rin po ni Pope Leo XIV ngayon, na si Jesus Christ lamang po talaga ang daan patungo sa kaligtasan. Na siya lamang po talaga ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya lamang po ang ating tagapagligtas at wala ng iba pa. Hindi ang ating mga sarili at hindi ang anumang relihiyon, kundi si Jesus Christ lamang. Malino po na sinasabi sa John 3:16 na siya lamang ang bugtong na anak na ibinigay ng Diyos Ama para bayaran po ang ating mga kasalanan. At kung sino man, ano ka man, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano ka man kadumi, kapag ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ang katotohanan po niyan, lahat po tayo dito sa mundo na nabubuhay ngayon ay mamamatay. At ang malaking katanungan ngayon, saan ka mapupunta kung ikaw ay mamamatay? Dalawa lamang po ang destinasyon na sinasabi ng Biblia na pwede nating puntahan kapag tayo ay namatay na. Una ay ang impyerno na walang hanggang kaparusahan at kapigatian. Pangalawa ay ang langit na walang hanggang kapayapaan, kaligayahan at sarap ng buhay. Pero ang nakakalungkot po, tulad ng sinasabi ko sa mga dating vlog, lahat po tayo deserving talaga mapunta sa impyerno. Bakit? Ang langit po kasi ay perpektong lugar ng Diyos at walang kasalanan doon. Hindi po tayo makakapunta sa langit dahil tayo po ay makasalanan. Deserve tayo na maparusahan sa impyerno, which is lugar ng mga makasalanan. Pero mayroong malaking plot twist. Mayroong malaking pero. May ginawa ang Diyos para tayo ay makapunta sa langit. Yun po ang pagbigay niya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ para po bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, isa lamang po ang tanging papel na pwede nating gampanan. Yun po ay ang maniwala kay Jesus Christ. Kung ikaw ay maniniwala kay Jesus Christ, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ikaw ay magkakaroon ng eternal life. So wala na pong ibang makapagliligtas sa atin. Hindi ang ating mga sarili at hindi ang ating mga religion. Tanging si Jesus Christ lamang. Dahil siya lamang po ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa cross. Sabi po sa Acts 4 verse 12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. At sa konteksto po ng chapter na iyan, iisa lamang ang sinasabi. Iyon ay ang pangalan ni Jesus Christ na siyang tanging nagligtas sa atin. So malinaw na malinaw po dyan na wala ng ibang pangalang pwedeng magligtas sa atin kundi ang matamis na pangalan ni Jesus Christ lamang. At eto naman po ang sinasabi ng Titus chapter 2 verses 13 to 14. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, eto ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. So malinaw na malinaw po dyan na sinasabi sa Biblia na si Jesus Christ ay Diyos at tagapagligtas. At malinaw na malinaw rin po dyan na sinasabi na siya po ang naglinis sa atin sa kasamaan, sa kasalanan. Alam kong alam niyo po ito dahil we are living in a Christian country. Kilala natin ang Panginoon. Alam natin na siya ang tagapagligtas. But not all of us ay siya talaga ang Diyos. Minsan ang Diyos pa natin ay ang ating mga sarili. Minsan Diyos pa natin ay ang ating mga kasalanan. Kasi kapag sinabing Diyos mo talaga si Jesus Christ, susundin mo ang lahat ng kanyang sinasabi. Susunod ka sa kanya, gagawin mo kung ano ang kalooban niya. Kasi kaakibat or parallel po ng pagsasabing I believe in Jesus ay ang pagsasabing
I obey Jesus. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, ikaw rin ay susunod sa Kanya. Mayroon lamang po akong gustong linawin na katotohanan. Magkaibang bagay po yung kilala mo lang si Jesus Christ. Again, uulitin ko, kilala mo lang si Jesus Christ. Kumpara sa totoong nanampalataya at sumusunod sa Kanya. Marami po sa atin kilala si Jesus Christ. Marami po sa atin tinatawag siyang Lord. Pero hindi naman talaga sumusunod sa kalooban niya. At mayroon pong babala ang ating Panginoong Hesus sa mga ganitong klase ng tao. Mayroon siyang babala sa mga tumatawag sa Kanya na Lord pero hindi naman ginagawa ang kalooban niya. At matatagpuan po ang sinabi niyang ito sa Matthew 7 verse 21. Si Jesus po mismo ang nagsabi nito. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So malinaw po dyan na sinasabi na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng Diyos o makakapunta sa langit. Hindi lahat ng kilala si Jesus Christ ay makakapunta sa langit. Yun lamang totoong sumusunod sa Kanya at totoong nanampalataya sa Kanya. So kung ikaw po ang klase ng tao na nanampalataya naman sa Panginoong Hesus, naniniwala naman sa Panginoong Hesus, pero alam mong hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, ikaw pa rin ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, it's time for you to repent. Binibigyan ka ng Diyos ng chance na ayusin ang buhay mo at sumunod sa Kanya. Malinaw na malinaw po dyan na sinasabi ng Biblia na kahit na ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, tinatawag mo siyang Lord, pero hindi mo ginagawa ang kalooban niya, hindi mo pa rin matitikman ang buhay na walang hanggan. Hindi mo pa rin matitikman ang kaharian ng Diyos sa langit. I believe na kaya mo narinig ang mensahe na ito ay hindi para i-condemn ka ng Diyos, kundi para paalalahanan ka na to repent sa kasalanan na pinaglalaruan mo ngayon and to go back on the right track na pagsunod sa Panginoon. Hindi po lahat ng mga Kristiyano ay perpekto ang lakad sa kanilang pananampalataya. Katulad po ni Peter, 3 beses niya pong dininay ang Panginoon na wala na siyang gana na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero muli siyang nirestore ng Panginoong Hesus. Muli siyang pinatawad ng Panginoong Hesus. Ang ating Diyos po ay Diyos ng pagpapatawad. Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So kung nagkamali ka, hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay nung mga nagdaang panahon, it's time for you to repent and confess your sins to the Lord. He is faithful and just. He will forgive you. And after repenting, go back to the right track. Ako rin po, hindi rin po perpekto ang aking lakad sa Panginoon. Marami akong ginawang kalokohan sa aking buhay. Pero salamat po sa biyaya ng Diyos. Ako ay muling nakabalik at muling lumakad sa Kanyang kalooban. Dahil po yun sa biyaya ng Panginoon at dahil sa Kanyang pagpapatawad. And ako ay nakareceive ng forgiveness, si Peter ay nakareceive ng forgiveness, naniniwala akong ikaw rin ay makakareceive ng forgiveness at restoration sa Panginoon. Hindi ko alam kung sino ka pero alam ko nangungusap sa iyo ngayon ang Panginoon. Go back, He is waiting for you. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin. Patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Pagpalain nawa ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!